malunggay. Ito ang DZRH. Naglilingkod sa pagbabalita sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, alas 7:33. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Lunas. Ngayon po ay Huwebes. Napakabilis na mga araw. Huling buwan na po sa buwan. Huling araw na ho sa buwan ng Oktubre. Muli ako pa rin ang inyong kapartner sa Clean and Healthy Living, Chris Capulso. Ngayong gabing ito, napakaganda ho ng ating magiging talakayan. Dahil bukas, 31 ngayon, bukas, Undas, November 1. Ito ho yung tinatawag na National Malunggay Month. Sa bisa ho ng Senate Resolution na ipinasa ni Senator Loren Legarda. Bakit ho ba napakahalaga nito hong malunggay at binibigyang importansya? Yung isang buwan inilaan pa para sa kanya? Anong meron sa malunggay na hindi po alam ng marami ho sa atin? Dati parang lang yan, inis na malunggay kahit saan tumutubo yan Pag wala kang makain, kumain ka ng malunggay, parang pagkain lang ng ordinaryong tao. Pero bakit ngayon ang mga doktor, mga researcher, mga scientist nakatutok dito sa malunggay? Yan ho ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Kaya kung meron kayong katanungan, pwede kang mag-text sa amin mamaya. 2299, lalagay lang Lunas, space. Yung inyo pong katanungan, space, pangalan at address, isend sa 2299. Pwede rin ho sa 2600, RH naman ilalagay. Same process pa rin ho. Mga kasama ho natin ngayong gabing ito mga kaibigan ay ang chairman po ng Philippine Foundation for Breast Care Incorporated, itong PFBCI, at siya rin ngayon ang chairman at president ng Manila Nature's Link Corporation. Tutulong sa pagpapaliwanag po, sa bibigay sa atin ng liwanag tungkol sa napakahalagang health benefits ng malunggay, si Mr. Andy Lugto. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi sa Chris at lalo-lalo na sa mga nakikinig dito sa napakalayong naabot na estasyon. Magandang gabi. Thank you. Welcome po sa Lunas, sa Andy. At nasa linya rin natin, mga kaibigan, ang isa hong magaling na doktor. Kanina binabasa ko yung itong pamphlet nitong life oil, at magaling na ito, yung kanyahong mother, merong diabetes pero kontrolado yung kanyang blood sugar level, mamaya alamin natin yan. Wala po sa Makati Medical Center at ito ho ay actively practicing ng emergency medicine dyan ho sa Makati Med, at dating Pangulo ng Philippine College of Emergency Physicians. Ano kaya yun, Chairman din ho ng Emergency Department ng De Los Santos Hospital, at dyan ho yan sa Quezon City, at dati ring pinuno ng Emergency Department ng Asian Hospital. Nasa linya natin si Dr. Danny Anastasio. Doc, magandang gabi po. Welcome po sa programang Lunas. Magandang gabi rin. Ayan, si Dr. Danny, kasama rin natin dito si Mr. Andy Lugto, And siguro magandang mapag-usapan bilang panimula, Doc, lalo na kayo, doktor tong si Dr. Danny. Ang alam lang natin, pagka mga doktor, usually kapag may mga sakit, may mga problema yung mga pasyente, kadalasan drugs yung mga binibigay. Kaya nga sabi ni Dr. Christian Mancao, kaming mga doktor, drug pusher kami. Pero nag-iiba-iba na yata yung mga doktor ngayon, nag-aaral na rin ng mga tungkol sa mga tinatawag na nutritional therapy. Dr. Danny, gaano po ba kahalaga sa isang tao ang pagkain po ng malunggay? Bakit kahit ang ating kongreso binigyang halaga itong malunggay? Gaano ba kasustansya ang malunggay, Doc?
Yes, good evening. Ang malunggay po kasi ay isang napakasimpleng kainin ng mga Pilipino. Pero nami-miss po natin yan sa diet natin eh. Marami pong components ang malunggay na hindi natin nakuha sa mga regular diet natin. Kamukha ngayon, lahat po ng tao ay gusto fast food. Ay, tama Gusto ho. deep fried. Mga Okay. McDonald's, Sarap Jollibee, eh. ang bibilis. Ah. Namimiss po, lalo ho ng mga bata, yung mga important minerals and vitamins na nakukuha po sa malunggay. Halos hindi kilala yung malunggay ng mga bata. Dok. Ano po? Halos hindi kilala ng mga kabataan ngayon ng malunggay. Kilala lang nila yung mga chicken nuggets, hamburger. Yun na nga eh. Dadayain pa natin para makakain ng mga anak natin. Hinahalo natin kunyari sa tilapia. Ayan. Para lang po makakain. Sayang po yung mga benefits na nakukuha natin sa malunggay. Lalong-lalo na po yung iron. Napaka-importante po natin dugo. Yung iron, Hemoglobin natin. Dahil yung iron, alam ko, ano ito present din sa malunggay ang sabi nila, Dok, tama ba? Mga 4 na beses na mas potent kumpara sa spinach. Kaya nga sabi ko, hindi ito na-discover ni Popeye the Sailor Man dati sa cartoons na mas matindi pala ang malunggay kaysa sa spinach pagdating sa iron. Sana kung naging Pilipino siya, malunggay yung kinain. Ayun, Makakilalo. Ano palang iron palang pinag-uusapan natin kasi sa aking pagbabasa, ang malunggay pala, Doc and Sir Andy, kung tawagin, miracle tree. Bakit? May mga nagawa na bang milagro ang malunggay? Bakit miracle tree ang tawag? Masyado yata sabi ko nga malunggay month, November, bakit walang ginawang sitaw month o kaya cabbage month? Walang ganun malunggay lang talaga Iron, okay, sapat sa dami na iron. Ano pa, Dok, ang meron sa malunggay? Marami pa po, may mga minerals pa po siya, yung mga important minerals natin, katulad po ng zinc. Zinc, Bago, ang ganda po ng gawa ng ating live oil. Yung extract lang po ang kinukuha niya, hindi lang kung extract? Pati po yung extract ng young stem, at ang ganda po ng process na pagkagawa. Kasi, Dok, kaya madaling mag-digest, nagagamit ka agad ng katawan. Kasi may mga listener tayo tsaka viewer, Dok, actually dati nang tinatanong ang sabi ba't di na lang daw magkakain ng malunggay sa araw-araw? Ako, dadalawa lang alam kong luto ng malunggay. Kasama sa tinola, tsaka sa munggo. Although, baka kayo, Dok, meron pa kayo alam na ibang luto. Hindi, kasi ang katumbas ng isang kapsula ng malunggay, siguro 2 kilo na. 2 kilo? 2 kilo? Hindi ko yata kaya yung 2 kilo araw-araw. Kino-concentrate natin Tayo yung si Sir Andy, yung paano niya kino-concentrate. Ito nga, actually papunta ako doon yung paano kasi binabasa ko itong pamphlet dito, yung flyer na nandito. Ang dami ng mga minerals and vitamins na nasa malunggay. Ang sabi sa isang pag-aaral, kung vitamin C ang pag-uusapan, 7 times na mas potent ang vitamin C ng malunggay kumpara sa oranges. And hindi lang yun, napakarami pang ibang vitamina. Paano kayo, Sir Andy, na napunta sa pag-extract, sa pagkuha, nagkaroon kayo ng gadget or ng instrumento, paano kukunin yung pinaka-extract lang ng malunggay para yung, lalo na yung mga bata, siguro hindi lang bata, yung mga adult tulad natin, na hindi mo kailangang magpurga, sabi nga nila na malunggay, araw-araw, extract lang kinuha nyo. Ang mahalaga nga kasi, ito lagi namin ginagawa na kinukuha lang namin yung mahalagang kailangan natin ilagay sa tao para hindi naman mapuno yung tiyan na para tayong mga kambing na kain lang ng kain ng grill. Kasi yung protein na kailangan. Actually, kaya ginamit ko yung salitang kambing, Brother Chris. Kasi sila yung halos magkasinlaki tayo ng sikmura. Kaso nga, ang ginawa natin... Kambing. Kaso, hindi sila kumakain na. Kanin tayo, kumakain pa natin. Diba, mga pagkain. So, ang ginagawa po namin, tinatanggal po namin yung fiber dahil napaka-grabe ng fiber ng malunggay. At yung mga importansyong vitamina, nutrition, lalo-lalo na yung chlorophylla, naki-extract po namin ng buhayan dahil
cold extraction po ang ginagamit namin. Na ang technology naman talaga, yung pag-extract, hindi naman po yung oil na sinasabi ko nga kanina sa iyo na hindi oil ang sikreto namin, yung pag-extract, yung salitang yield. Kasi napakamahal po ng buto at saka ng dahon ng malunggay ka na kailangan mong i-extract immediately kasi sa oras na tumagal ng 7 oras o 8 oras ang dahon na nandiyan lang na nakalantad at hindi mo na ipoproseso, nawawala rin po yung vitamina. Kaya mabilis ang nangyayari. Kaya palagi ko po sinasabi sa iyo, kagaya kanina, tigman mo at ikaw mismo makakapagsabi dahil ang produkto nagsasalita, hindi kagaya namin yung mga iba na makalalaking kumpanya. Kami isang maliit na kumpanya, kaya dapat may maintain din namin ang pangalan namin maliit sa larangan po ng kalusugan. Sa Japan, pinipilit nilang magpatubo ng malunggay. Sa Japan, yung mga scientists nila. Kaya lang, iba kasi yung klima doon, sa klima sa Pilipinas. Bagamat sa Pilipinas, marami na hong mga malunggay supplement sa ngayon. May binabanggit kayo kanina sa akin na ang kaibahan itong ginawa ninyo, itong live oil, kumpara sa ibang mga malunggay na ang sabi nyo, kung sila ganito lang karami yung nakukuha, sa inyo, gaano puro itong sinasabi nyong live oil kumpara sa ibang malunggay supplement? Yes, puro po siya. Actually, meron po siya certain percentage na pagkahalo ng langis at saka po ng dahon. May timbangan dahon, bawat capsule na namin ginagawa. Which per kilo, of course, ang usapan po dyan. Kahit liquid po siya. Ang pinapoint out ko po, kagaya, napasama na rin po ako sa mga ibang scientist na nasa Los Angeles at Japan na nagtatanim at pinipilit namin gumawa ng ibang strain ng malunggay na pwedeng tumubo sa lamig. Nagawa po namin sa Los Angeles. Ang naging problema lang po, hindi siya tumatagal at hindi siya nagiging madahon. Sumusobra po ulit ang dahon. So kailangan pa po siguro namin mga 5 hanggang 8 taon para makagawa kami ng malunggay, strain ng malunggay na pwede namin itanim sa malamig. Actually ngayon nagtetest po ako rito sa bandang Baguio. Baguio. Para po may test at kung magawa namin ng paraan ngayon, nagpapadala ko rin sa Los Angeles para ma-check namin yung tagal ng ibubuhay ng puno at yung laki ng idadahon. Siguro maganda rin kung malaman, Doc Danny, ano hong kaibahan ng suplemento na kinuha na puro kumpara doon sa iba na nahaluan po ng sinabi nila, dinagdagan nila ng halimbawa ng vitamin C, dinagdagan pa nila. Ano ho ang kaibahan nun, Doc Danny? Hindi lang sa hindi siya puro, no? Ang danger dun sa ibang mga malunggay na kinukuha, may kasamang mga copper, mga toxic na yon sa ating katawan. Hindi na natural. Ayaw natin yon. Yun ang tinatanggal ni Sir Andy. Okay. So yung mga impurities, hindi na kasi di ba may mga malunggay na tumutubo lang sa may mga tabi ng kalye. Kaya lang, nausukan siyempre ng ng tambutso ng sasakyan, yung mga ganon. So yung pinipili nyo mabuti yung malunggay at gaano kasigurado na ito ay walang pesticide. Siyempre, maraming mga gulay ngayon ang gaganda pero yung pala naman na-spray ng pesticide. Ganito, nakakita na po ba kayo ng malunggay na may sakit yung dahon? Wala, di ba? Wala. Yun ang sinasabi ko na ang malunggay kaya niyang protektahan mismo ang kanyang dahon. Meron siyang ibinubuga na ayaw ng mga kulisap. Ang nagiging problema lang dahil dati kasi pag sinabi natin umuulan, ang tawag po diyan distilled water pero nagiging acid rain acid na siya ngayon. Pag dadapo po kayo sa dahon ng malunggayan, kung paano sana nila tamang hinuhugasan ng dahon ng malunggay. Dahil kung kukuha ka ng malunggay at binabad mo sa tubig, nagiging waterproof Patuloy niyo po na yan, gumagapang po yung tubig. Dahil mas maliit po ang butas ng dahon kesa sa molekula ng tubig. Ang kailangan gawin ng isang laboratorio, palilitin mo yung molecules ng tubig para makapasok po. Makapenetrate. Ganun kasimple. So, it's another story kung palilitin ko molecule ng tubig para papasukin ko sa butas ng malunggay. Kaya once na maliit ang molecules ng tubig, pag binabad mo yung malunggay at pinagpag mong gano'n, makikita mo lalabas po yung madilaw na klase. Yan po yung palagi ko sinasabi, yung kung paano mo tamang linisin ang dahon. Yan, yung pagdating sa teknolohiya, sa buong mundo, tayo lang ba dito sa Pilipinas, kasi kayo Pinoy, siguro, malamang, tayo lang ba rito merong teknolohiya nung gaya ng inyong sinasabi kung saan, kung tamang pagkakadinig ko kay Dr. Danny, yung katumbas na 2 kilo ng malunggay, naisiksik nyo yung lahat ng sustansya sa isang soft gel capsule?
Concentrated po yan. Actually, meron po ako ngayong tinatawag natin Pilipino dahil ang trabaho ko po talaga is research and development. Ang nangyayari po kasi, parang meron pong patis na concentrated. Tinanggal ko po yung tubig. Pero basta pinatak ko po sa tubig, nagiging patis siya ulit. Medyo, yung pong proseso yung sinasabi ko na kinoconcentrated since na nasa research and development pa po ako. Yung po ngayon na pinapauso namin, na isang bagay lang na maliit, pero once na nilalagyan mo ng distilled water, dumadami siya. At bumabalik siya doon sa dati niyang katangian na lasa. So yun po yung mahalaga. Ganon din po ang ginawa ko ngayon dito sa life oil na to, na marami talagang research, gumamit sila ng coconut, nalo sa ganito. Nagkakaroon po ng problema eh. Dahil ito pong malunggay, nung unang panahon, ito po yung ginagamit nilang pang-alis ng amoy sa isang kwarto. Nakagaya na nakita po nila dati dito sa bandang Egypt, sa mga tomb, na naglalagay sila ng moringa oil doon. Nakala natin is ritual. Kaya pala, once na naglagay ka ng oil, ng moringa oil, sa kwarto mo, kahit bagong pinta, sipig-sipig niya ngayon yung baho. Yun pala yun. So, hindi siya ritual. So, once na itong malunggay na to, hinalo mo sa iba. Ako mismo po, magpapatunay, kahit sprayin ko ng pabango ang life oil, hindi po tatagal yung bango. Sisip-sipin po ng malunggay. Sa English, moringa ito, hindi ba? Opo. Tama ba? Yan po, actually, ang ginagamit po natin dito ay napakalagay native para yung moringa utilera. Na talagang dito lang. Marami po kasi klase ng malunggay na medyo hindi nagagamit. Parang ubas, meron table grapes, yun ang masarap papakit. Pero yung ginagawa pong wine, iba po lasa, no? Okay. Itutuloy natin yung talakayan na yan, mga kaibigan. Napaka-interesting ng pinag-uusapan ho rito. Siguro sa ating pagbabalik, gusto kong malaman, na-test na ba? May clinical study na ba? Na-test na ba sa taong merong sakit itong bisa, itong lakas ng benepisyo ng moringa o itong malunggay sa pamamagitan ng life oil? Ha? Anong masasabi ni Doc Danny? Si Doc Danny ba merong personal na karanasan sa health benefits nitong life oil? Mga kaibigan, yan po ang aming magiging talakayan sa amin ng pagbabalik. Kung may katanungan kayo, pwede kayo mag-text 2299. Pwede rin sa 2600. Huwag lang kong masyadong jejemon. Ano ho? Mahirapan tayo sa pagbabasa. Magbabalik ko kami, mga kaibigan. Oras natin, 11 minuto ho bago mag-alas 8 ng gabi. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. 6 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Balikan natin sina Mr. Andy Lugto at si Dr. Danny Anastasio. Bago ko ipasagot yung tinatanong ko kanina, gusto ko lang malaman dito kay Sir Andy, ano ba itong Philippine Foundation for Breast Care Incorporated? And sa pagkakaalam ko, kaya yata ang kauna-unahang naging chairman ito na hindi doktor, Sir Andy? At karangalan nga po, nung na-elect ako dyan, actually, ito pong samahan na to, itong foundation na to, ay ito po yung mga tumutulong sa mga taong walang pera na may karamdaman na po na breast cancer. Na palagi namin sinasabi, minsan pag nalalaman po ng Pilipino na meron siyang sakit na cancer sa kanyang, ninenervyos at hindi niya matanggap. At kaya pag dumarating na sila is grabe na. Ang cancer kasi hindi naman po tunay na nakakamatay kung kagad po natin malulunasan. Yung complication yata, no? Opo, mas mabilis po siyang dumami. No? Kaso pag na-control po siya, hindi po siya ganun grabe na kagaya ng pagkakapaniwala ng iba. Ako nga po unang-unang non-doctor na karangalan nga, palagi kong sinasabi, maging chairman ng isang ganitong klaseng foundation. Ang totoo po, kaya ako nandito, yung advokasya po namin, na nakakatulong din po kasi ang life oil sa mga may karamdaman dyan. Ayun, yan. Sa Facebook namin, masubukan po ninyo, at kung paano tumitigil ang isang cancer cell, pagka ikaw ay malusog ang iyong pangangatawan. Gusto kong malaman, ano yung Facebook, na pwede nang puntahan? Ano yung account name sa Facebook? Life oil. Life oil, ayan. Pwede nyo kong i-search sa... meron ko kayong internet access. Chris, excuse me. Sige. Ang gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo, ang aming produkto ay isang tunay nga po na produkto. Sinasabi namin vegetable na capsule na tunay na nakakagaling dahil green and leafy vegetable. At lagi sinasabi ng mga doktor na kumain ka ng sariwang gulay pero dito sa atin, obligado natin luto mga gulay samantalang sariwa. Kaya in-extract ko ng sariwa o yung cold extract. Ayun. Para kang
kumakain ng gulay na 1 hanggang 2 kalahating kilo tuwing umiinom ka. Tama yung Sa sinasabi. kada capsule, ha? Po, kada kasi dahil concentrated nga po. Ito pong gamot na to ay pampalakas. Kumbaga sa mas marami kang nakain masusustansyang gulay sa araw-araw. Hindi siya, yung iba kasi makikita mo, nandoon sa may medicine cabinet nila at ginagawa nilang gamot. Hindi po siya gamot. Hindi gamot. Pero sa oras na malusog ang katawan ninyo at sa oras na resistensya mo ay malakas, Chris, malabo kang magkasakit. Ayan. Gusto kong malaman yan kasi si Dr. Danny Anastasia, nagtataka ko, ito ay medical doctor, emergency medicine ito, paanong ang isang doktor na ang alam usually na inirereseta, inihahatol sa mga pasyente ay mga synthetic drugs o yung mga pharmaceutical drugs kung tawagin. Paanong napunta? At ngayon, isa sa mga nag-advocate ng malunggay, Doc, meron ba kayong personal na kaalaman, karanasan tungkol sa buting idinulot ng malunggay? Yes. Bilang isang doktor, laging napakaraming sakit nakikita ko. Lagi kaming prescribe ng kung ano mga medisina. But we also prescribe things for prevention. Ayaw nating magkasakit para lumakas ang resistensya mo. Kailangan, puno mo rin ng vitamina at mineral sa iyong katawan. Hindi lang basta-basta kung anong vitamin ang iniinom mo, sasabihin ng iba dyan. Yan, kumpleto na yan. Hindi mo na kailangan na iba, isa lang iinumin mo. Yung iba naman, nag-claim na may cure yung kanilang mga produkto. Hindi mo namin kiniklaim ang cure sa Life Oil. Siya po ay supplement. Ibig sabihin, tulong siya. Tulong sa ibang mga may sakit, ibang iniinom na gamot. Kung hihinto yun, itinutulungan lang po siya. Kaya po tinatawag siyang supplement. Kasi baka maguluhan ng mga isip ng mga tagapakinig. Hindi po siya cure, siya ay supplement, siya ay tulong. Pandagdag, sabi nga ng iba. Pandagdag, oo. Pero nyo, ang mismo ko pong nanay, muntik na po mag-insulin yan, hindi po makakontrol ang kanyang diabetes. Kasi po, 80 anyos na ang nanay. Mula po nung binigyan ko ng supplement, kasi nga, namumutla mahina ang dugo. Tumaas ng konti yung hemoglobin. Sabi, bumaba ang kanyang sugar. At nagbawas na kami ng gamot ngayon. Oral hypoglycemic na lang ang kanyang iniinom ngayon. Hindi na naging insulin. So, ibig sabihin Hindi ang laking tulong. Hindi na siya tinutusok araw-araw. Pero Doc, sinabi nyo nga ito ay pantulong hindi eksaktong gamot. So, ibig sabihin, nandun yung gamot, idinagdag itong life oil doon sa pang-araw-araw na tinitake ng inyong mother. Yes. Hindi niya hininto ang kanyang mga gamot. Pero nagbawas po ng malaki. Pero Doc, dati yung 3 times a day yung kanyang gamot. Ngayon, twice na lang ata yung kanyang oral na gamot sa diabetes. Pero Doc, ang tanong dito ng iba siguro sasabihin uy, meron palang life oil, meron palang ganitong magandang supplement, purong-puro at dahil sa technology, nakuha yung pinakamatitinding mga nutrients, Pero ang tanong, Doc, pag meron ka nito, halimbawa sa mga nagkakaedad, kasi yung mga nagkakaedad, Doc, sinasabi nga nila, kulang sa nutrients dahil kapag nagkakaedad ka, humihina kang kumain yung gana sa pagkain wala na doon konting-konti na lang, kaya konti rin yung nutrients na pumapasok sa katawan. Ngayon, magkakaroon ka ng ganitong supplement, Doc. Pwede ba itong maging lisensya para doon sa iba? Para sa iba, na kumain ng bawal, kasi sabi nila, meron naman katulad ng supplement na life oil Baka naman pwede ang kumain itong mga ganitong pagkain, yung mga sagana sa carbohydrates, yung mga sweets. Pwedeng kumain, but everything in moderation. Ayun. Sinasabi ko. In moderation. Kasi masyado nang takot yung iba Kunyari, may diabetes na, halos ayaw mo kumain. Correct. Hindi po tama yun. So, kailangan din po ng nutrients. Saka lahat po ng supplement kailangan. And the food products are important. Carbohydrate, fats. May importante rin pong fats,
Pati yung cholesterol, may importante po yan kasi dyan po nanggagaling ang hormones natin. Sa fat metabolism, dun po na nagagawa ang ating mga hormones. Ano? Importante rin po yan, lalo na sa mga pagtanda. No? Lalo na dyan, Dok, pinag-usapan, tama ho ba, ang gamot, ginagamit o binibigay kapag may sakit na ang isang pasyente. Hindi po pwedeng pang-prevent ng sakit. Tama ho ba na ang life oil, ito ay hindi lang dun sa mga may sakit, kundi dun pa sa mga walang sakit, para hindi na sila magkasakit o mga problema sa kanilang health. Tama ho ba yun? Yes. Kasi yun, kami mga doktor, no? Holistic natin sa pasyente. You have to think of them as a whole. Hindi lang isang sakit na diabetes, doon ka lang nakatingin. Titignan mo siya buong tao. Ayun, sa pangkabuuan. May aling disease. Oo, hindi lang isa nakatingin. Cardiologist siya. Nakatingin lang siya sa puso. Mali yun. Dapat lahat, pati nutrients ng tao, nakititingnan din. Hindi lang yung kanyang pressure, hindi lang yung sakit sa puso. Lahat holistic. Kasama po yan ang prevention. I see. Kasi mas gusto ko po yung prevention disease kaysa nakikita ko sa mga emergency room. Ay, naku, agaw buhay na po ang mga tao. Dok, ano ang batayan ng isang supplement? Bukod sa may bisa, at ibig sabihin talagang nakatutulong, base na rin sa mga karanasan at sa clinical studies, safe pa sa kalusugan. Kapag ka ho ba na-rehistro ito at nagkaroon ng certification mula sa FDA, merong assurance na mga kukuha ang mga tao na ba itong produktong ito, safe nito. Lalo na ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores. Ito ho ba yun? Correct. Wala akong medication na hindi dumadaan sa FDA. Kasi po supplement, dadaan po sila sa FDA. Kaya may certification po tayo dyan. Ayun. Especially on its safety, no? Efficacy. Ayun. So itong life oil, Mr. Andy, ito ay kumpleto. Merong FDA approval. Yes, meron na po siyang FDA dito sa atin. Meron pa siyang FDA sa Amerika. By next month po, lalabas na po yung Korean FDA natin. At lalaro na po siya sa ibang bansa. Dahil nag-iisa po siya na talagang langis ng malunggay. Hindi siya isang klase ng capsule na kagaya ng pinagdidiinan po ngayon na pinatuyo lang yung dahon at piniling nila at isinaksak doon sa maliit na capsule at sasabihin po nila, i-claim na nila ng lahat ng nakasulat na mababasa po nila sa internet. Nagkakamali po kayo sa ganon. Medyo pag-isipan yung mabuti muna, pag iinom kayo, hindi lahat ng malunggay magkakatulad din po naman. Ayan, ako, mabuti nabanggit ni Mr. Anlian, ha? Pag-uusapan natin mga kaibigan kasi binabasa ko itong content, itong life oil. Iba sa dami nito parang multivitamins na rin. Pwede ba kapag uminom nito pwede na rin bang itong multivitamins natin? At sinasabi din ng mga doktor, hindi lahat ng food supplement pwede sa lahat ng tao, lalong-lalo na kung ikaw ay buntis. Magandang matanong natin, safe ba itong life oil sa mga buntis? Pag-uusapan natin yan mga kaibigan sa atin ng pagbabalik. Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.